Magandang umaga sa inyo lahat. Tanghali man, hapon o gabi, si Brother Joy ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At maligayang Pasko sa inyong lahat. At Happy New Year din. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Art thou hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, them see a bright new shining star. Them hear a choir sing, the music seem to come from afar. Now Joseph and his wife Mary come to Bethlehem that night. Them find no place so poor she child, not a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. By and by they find a little nook in a stable all forlorn, and in a manger cold and dark Mary's little boy was born. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. Ayun ang isang
Christmas song na akin pong inawit sa inyo. At malapit na ho yung Kapaskuhan at hindi lang yun. Itong buong buwan na ito ay inaalala natin ng Kapaskuhan pagkatapos New Year naman. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Ako ang inyong kapatid na si Brother Joe ng Karaoke, Pananampalataya at Katotohanan. At ako'y nag-broadcast dito sa northern part ng California sa USA. At ang program ko na to ay hindi ito for monetary purposes, hindi ako nagsasalita to gain financial or something. Ang sa akin lang ay as long as the Lord told me to say the word, yun lang po tayo. Ang aking Panginoon na tagapagligtas, ang pangalan niya po ay Jesus Christ. Siya po ang ibinigay sa silong ng langit para sa ating ikaliligtas. Walang ibang pangalan. Hindi pangalan ng sinamang mga relihiyon, kundi ang pangalan na aking itinataas ay walang iba kundi ang pangalan na siyang lahat ng tuhod ay luluhod at magsasabi na siya ay Panginoon. Lahat ng mga labi, lahat ng mga dila, ng mga nilalang, lahat ng mga seen and unseen, spiritual o mga spirits ay luluhod at magsasabi na si Jesucristo ay Panginoon. Tanging Panginoon lamang na tagapagligtas. Muli, mapapakinggan nyo ito na base ko sa binabase ko sa Biblia. Gumagamit ako ng New King James Version at sometimes sa King James Version o New International Version. Whatever na Bible meron tayo ay ang mga diwa niya na ganun din naman po. Pare-pareho lang po. Nung mga nakaraan ay nasabi ko sa inyo, inom muna ako. Nung mga nakaraan ay maraming mga certain investigations ang Department of National Defense dito sa Amerika, ang Federal Bureau of Investigation, tsaka yung mga local police. At gumawa na sila ng isang batas o magpapasa pa lang ng isang batas o nasa jurisdiction ng isang state na hindi basta-basta sino man ang pwede magpalipad ng drones sa Amerika. Alam niyo yung nakaraan kasi, more than 50 or 60 drones, so-called drones, they call it drones, na lumipad sa New York at sa New Jersey at sinundan pa yung US Coast Guard ship. At yung mga nakita nila, binidyo nila, yung mga nakita nila na drones ay, ang taas lang ay nasa 500 feet above at sinlaki ng mga kotse. At yung drones, lumilipad na ganon, biglang nag-U-shape, gumaganon. Pagkatapos aangat na ganon, pataas, tapos babalik, under ulit. Wala ho tayong drone na ganon kahit sa USA, kahit sa Russia, kahit sa China o India o whatever na bansa. Wala. So, kung noon ang tawag ng mga tao ay unidentified flying saucers, ngayon sa panahon naman dito natin ay unidentified flying drones. Drones naman ang tawag. So anong kinalaman nito sa isang pananampalatayang Kristiyano o isang pananampalataya? So kung sakaling, there will come a time na magkakaroon talaga ng personal encounter, either ang Amerika o anumang bansa, doon sa mga nakikita nila na napakailap mahuli. Ganun. There will come a time, magkakaroon.
Subalit ang mangyayari ay magkakaroon ng malaking collapse sa religion. Kasi other religions said, kahit sa inside Christianity, they said God only created man. But actually the Bible doesn't tells us na walang ibang other entity sa either planets. Kasi sinabi nga ng Panginoon, lahat ng tuhod ay luluhod. Lahat ng dila magsasabi na ang Panginoon sa Kristo ay Diyos. Hindi binabanggit yung earth lang. Other places pa. Isa pa sa pumasok sa isip ko, si Adam and Eve, bago pa sila, ito doctrine ito ng mga Hebrew people, mga Israelites, until now, yung iba sa kanila. Doctrine din ito maging ni Abraham, na nakuha niya dun sa Mesopotamia, sa Ur of the Chaldees. Dala-dala niya yung mostly mga Semites. Ang mga Semitic people, sila yung mga anak ni Noe, yung kay Shem, na siyang panganay. Ang bunso ay si Japhet. At ang pangalawa ay yung nasa gitna si Ham, na siyang ninuno ng mga Africans. So, sinasabi nila na ang una talagang asawa ni Adam, according to them, hindi nga naisali dun sa sa na-canonize na mga 66 books nung panahon ng canonization ng 300 AD. Sa pamamagitan ng Constantine tsaka yung iba pang mga canonization na taon. So makikita natin doon sa ibang kasaysayan nila na si Adam, ang unang asawa niya, pangalan ay Lilith. Hindi siya nagpasako kay Adam. Pareho silang ginawa sa dust. Kasi sa Genesis, makikita nyo, plural yun The man, ibig sabihin, man. From the dust. Plural yun, yung sa Hebrew. Pero nilagay man, di ba? Kumakatawan lang sa isa. Babae at lalaki. So actually, that's plural sa Hebrew. So babae at lalaki galing sa alabok, nilika. At pagkatapos nun, si Lilith ay hindi nagpasakop kay Adam. Hindi nakinig sa Diyos. Hindi nakinig sa mga isinugo ng Diyos na mga anghel na magpasakop. Sa halip, umalis siya, lumayas siya sa Garden of Eden. Actually, not Garden of Eden pa nun. Ang Garden of Eden kasi ay panahon na ni Eve at saka ni Adam. So, si Lilith ay umalis siya. Pumunta siya sa river. Now, Euphrates River sa Iraq. At tatawid siya sa kabila pang ron. Pag tumawid na siya sa kabila na ron at kabilang-kabila pa ron, nandun na yung mga hilly mountains, ayun ang Iran. Doon siya sinalubong ng anghel na magpasakop ka. Subalit ayaw niya. At sabi, mamamatay ka pero hindi ka makakapasok sa langit. At magiging kaluluwang gala ka. At yung mga naging anak mo ay magiging mga tinatawag na evil spirit o masasamang spirito. Iba pa yung mga fallen angels na naging fallen angels at nung mamatay sa baha, yung katawan nila ay inilibing sa whirlpool ng Panginoon na sinasabi niya sa Biblia, maging sa Exodus, sa malalim na hukay, at doon ay tinangay ng malakas na agos at lahat ng mga bangkay ng mga giants ay nandun swak doon sa isang tinatawag na deep hole ng earth. Na recently, mga scientists, they discovered na mas marami pang tubig. Ang dagat ay meron pang tinatawag na dagat sa ilalim. So doon sila. Kaya sabi ng Biblia sa Exodus, maging sa 20, di ba? Kapag nakakita kayo ng mga ganon, ay huwag kayong sasamba sa mga nilalang na nasa langit, na alam natin na nasa impapawid, mga planetary system, nasa space, nasa earth. Yung hindi ito Diyos, nasa earth, nasa ilalim ng lupa, nasa dagat, at nasa ilalim ng dagat, ng mga dagat. Doon inilagay yung mga fallen angels, yung mga body nila, yung mga giants Nephilim, yung mga malalaki, na nung panahon na yon ay naghari sa mundo. Bakit naghari sila sa mundo ng mga panahon na yon? Kasi wala pang Holy Spirit noon.
ang Diyos ay mayroon tinatawag na visitation. Sabi nga nila, mga recorded na artifacts na nakuha nila, every 36,000 years, nagkakaroon ng routine visitation ng Diyos sa earth. We don't know if it is makikita natin sa Bible, pero tandaan niyo ang earth ay hindi ito like 6,000 years old. Hindi yun. It's more than that. More than that. Ginamitan lang ng measurement o yung years ang earth ng mga panahon na to nung sa Old Testament at nung mga tinranslate na to ng mga translator, they were using yung Greek measurement tsaka Roman measurements na talaga na very yung tawag yung late na. At yung mga numbers, alam natin yung mga numbers na imbento yan ng mga Semitic people, yung mga numero, yung mga numbers na yan. So ang ibig kong ipaalam sa inyo rito na darating ang panahon, ang earth natin, ang tilt ng earth, yung axis magbabago. Ngayon, nagbabago pa nga lang. Nakikita nila dahil nalulusaw na yung mga yelo sa mga North and South Pole. Subalit, tandaan ninyo na sa lahat ng mga nababalita natin ngayon na kakaiba, ay sinabi na ng Panginoon niya, makakakita kayo ng mga pangitain sa kalangitan, either UFO, flying drones na hindi man-made, hindi from Earth. At tandaan nyo, ito'y lagi ko sinasabi to sa mga nagtatanong din sa akin na totoo ba yung may mga aliens sa ganon? Alam nyo dito, pag kayo nasa Amerika kasi, you will learn the other ancient people na culture dito. Tulad ng mga Hopi Indians dito. Mga Native Americans, they depicted and they said in their depiction na they contacted with the aliens o yung mga aliens sa ibang, hindi tao eh. Hindi, may malalaki ulo, may mga mata na kalang mata ng praying mantis. Yung mga mantis, yung mga tipaklong. Yung, ano tawag ron? Yung pagsasalaki sa mga pananim. Kasi kakainin yung mga dahon. Ganon ang itsura na dinipict nila. Meron dito na sinabi ng Biblia na yung sinasabi rito na ang pagdating ng mga bagay na yun, maging sa Revelation 9 yun eh. Natatandaan ko yun sa Revelation 9 nung binabasa ko yun. Ang sabi ron na a star from heaven will fall. Makikita natin na either ang star na yon ay ang fallen angels, kaya nga fallen angels, stars ang tawag sa kanila eh. Or a certain craft, it's gonna fell at magpe-fell siya sa earth, and then it will create a hole, yung tinatawag na Abaddon o Apollyon. Ibig sabihin ng destruction. It's gonna, just like a comet hitting the earth. Pagkatapos, sa usok, maglalabasan doon sa hole, sa hukay, yung mga animoy armies of locust, yan. Yung itsura nila, yung mukha nila. Ganyan ang depiction ng mga Hopi Indians eh. Yung mga aliens na sinasabi ng mga Native Americans, hindi ako nagsasabi, sila mismo. Kung tawagin sila ay mga galing sa star constellation at sabi nila, yung mga ancestor daw nila ay nanggaling from the star, dinala sa Amerika. Galing somewhere at dinala sila, binaba sila. Sapagkat hiwalay ang South and North America sa Africa and Asia. At imposibleng makarating kaagad sila ron dahil hindi sila makakatulay doon kung may malaking yelo doon sa Bering Sea, yung tinatawag ng pagitan ng Russia. So, maaring paniniwala nila ganon na galing sila sa star at pagkatapos dinala sila sa land nila na ngayon ay Amerika. So, ano pa man yun, sa Book of Revelation, hindi natin maisa sa walang kibuyon na yung bumaba sa earth
ay isang craft at naglabasan ang mga animoy, ang ulo nila, ang itsura nila tulad ng locust. Yung mga grasshopper na may malalaking mata. Alam yung mga locust, may 2 mata, pagkatapos may 3 mata pa na extra. Either yung nakita ni John of Patmos sa Revelation ay very sophisticated army from somewhere and we don't know. At yun ang gagamitin ng Antichrist para sumuko sa kanyang lahat ng mga bansa, ang lahat ng mga military, ang lahat ng mga puwersa, at para gawin nila ang gustong gawin ng Antichrist sapagkat siya ay makapagpapababa ng apoy mula sa paningin ng mga tao. Ano mangyayari? Yung mga craft na yon, either UFO, may dalang mga laser, nile-laser yung gusto nilang wasaking bansa. So mangyayari ba yun? Bakit yung mga sinaunang tao dinipict nila na mayroong mga ganong creature o nila lang? Alam niyo kung bakit? Wala pang Holy Spirit nun. Subalit darating ang oras at panahon, sabi ng Biblia sa Thessalonia, na aalisin ng Diyos ang Holy Spirit sa earth pag dumating na ang time na yon. 1 Thessalonians 2:7 sabi, "For the mystery of the lawlessness, which is the Antichrist, is already at work. Only He, the Holy Spirit, who now restrains, will do so until He, again, the Holy Spirit, is taken out of the way." And verse 8, "And then the lawless one will be revealed, whom the Lord will consume with the breath of His mouth and destroy with the brightness of His coming." Verse 9, "The coming of the lawless one, which is the Antichrist, is according to the working of Satan, will all power, which is the dark energy, evil, signs and lying wonders." And verse 10, "And with all unrighteousness, deception among those perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved." So maloloko ni Satan yung mga taong matitira after na kunin ng Panginoon yung mga matutuwid sa sekretong oras at araw, which is in the twinkling of an eye, yung pagdagit na tinatawag. Ang tawag nga ng iba ay rapture, kinuha, pero actually sa Greek word ay harpaso, alaso, meaning dinampot, kinuha. Parang yung taong masasagasaan ng motorsiklo, nakita niya, kinuha niya sa kwelyo, hinatak, binawing gano'n para hindi masagasaan. So that's the same one, dinagit, kinuha. Ilan pa lang yun sa mga nais kong sabihin sa inyo. Pero ang topic ko ay ang Genesis chapter 49 verse 1. Ito ay tingnan natin itong sign na to. Mga Christian, wag na kayong tumingin pa ng mga sign sa ibang larangan ng mga, alam nyo, yung mga tinatawag na mga napapanood nyo sa ibang YouTube na may presentation pa, di ba? Actually, their purpose is to gain money. It's not real. It's not kasi hindi ako naniniwala sa visual, mga binivisual. Hindi. Ang sa akin is evidence, written from the rock, written from parchment paper, even from wall paintings, tulad ng mga hieroglyphics. That's evidence. Hindi yung evidence na ginawa lang sa computer, pagkatapos nag-drawing, pinalalabas. So I don't buy it. Genesis chapter 49 verse 1. Sabi, "And Jacob called his sons and said, Gather together, that I may tell you what shall befall you in the last days." Jacob, he was talking about the last days. The last days, the final days of mankind. Hindi yung kamatayan niya, hindi yung sasapitin ng mga anak niya. Yeah, yung mga anak niya mamamatay, magkakaroon ng kanya-kanya silang buhay, mamamatay. Pero Jacob was talking about the last days. Maraming sinabi, di ba? Si Judah, binanggit doon, yan, sa kanya bababa yung Messiah, sina Simeon, Naphtali, yung magiging mga anak nila, magiging mga islanders. Kasi kakalat sila. Nakita ni Jacob na ang mga
anak niya, yung 12 tribes, ay kakalat not only in Israel, but all over the world. Pero meron akong isang napuna rito. Ang pangalan ng anak niya si Dan. Hanapin nyo na lang yan sa Old Testament. Makikita sa Table of Nations. Verse 17 ng Genesis chapter 49. Ito yung very crucial to eh. Ang sabi, Dan shall be a serpent by the way. A serpent, a viper, a venomous viper by the path that bites the horse's heels. Tandaan nyo sa panahon na to ni Jacob, maging ni Abraham, Isaac, and Jacob, horses aren't available sa Arabia. Not yet. Alam natin na mga horses, ang horse ay nanggaling sa Americas, North and South America. Dito nagsimula ang ninuno ng mga horse. At how come they traveled to Europe? We don't know. Makikita nyo sa historian. Ang sabi rito, kasi ang main transportation ng mga tao doon ay camel and donkey. Even yung camel nga pala, ang ninuno ng mga camel ng Saudi Arabia at Asia ay from South and North America. Ang sabi rito, that bites the horse's heels, which is any military forces, so that its rider shall fall backward. So makikita nyo rito sa binasa natin, in the last days, binabanggit ito sa last days. Anong kinalaman ito? Kung naghahanap kayo ng Antichrist, meron tinatawag na mga Antichrist. Christs with S, plural. Saan manggagaling ang mga Antichrist, yung mga plurals? Sa loob mismo ng church, ng Christianity. Hindi sa Islam, hindi sa Buddhist religion, hindi kung saan. Ang mga Antichrist na binabanggit ni Apostol Pablo and Peter ay magmumula sa hanay ninyo, sabi niya, di ba? Sa inyo. Nakapasok sila at hindi nyo namamalayan na nag-i-introduce sila ng maling turo. Nabasa ko ng history ng Christianity. So sad, makikita nyo, so sad. Nasa na ngayon ang tunay na pananampalataya? Not in a Catholic Church, no, hindi. Si Peter ay hindi first pope. Ang first pope talaga, kung susundan niyo yung Bible, si James. Siya yung unang-unang bishop na itinalaga, Bishop of Jerusalem. James, the brother of Jesus. Yung talagang anak ni Jose at ni Maria. Si Peter ay hindi. Hindi nga siya nirespeto sa Rome. Binitay nga siya, pinako siya ng patiwarik. So hindi si Apostle Peter ang Pope, first Pope. Never. At si Apostle Peter ay hindi siya Pope kasi may asawa siya. Yung mga Pope na naglabasa walang asawa. Di ba? So makikita natin ang kauna-unahan na sinabi ng Panginoon maging sa Matthew 24, mag-ingat kayo, maraming lalabas ng mga false prophets, false teachers, false Christ. Saan magmumula? Doon mismo sa body of Christ. Sa body of Christ, malinaw. Maging sa si Apostle Paul, sinabi niya na among you, sa inyo magmumula ang mga Antichrist. At makikita natin maraming Antichrist. They're teaching false doctrines. Sinasabi nila na sila ang appointed Son of God, appointed Messiah, appointed tinatawag na healer.
and then they're collecting money from you. That's the sign of the Antichrist. Jesus Christ said, you receive the salvation freely, and preach it freely o libre. At sinabi rin ng Panginoon na yung mga false prophet, ang sabi, magdadamit sila, mga false Christ, magdadamit sila ng mga damit, yung tinatawag na damit ng tupa. Alam nyo, isa rin to sa mga yung pag pinag-aralan natin paano magdadamit tupa yung mga wolves na yon? Parang cartoons, di ba? Yung magsusuot ng yung sa panahon ng ni Bugs Bunny, yung nangahabol ng di ba? Ng manok yung mabilis na manok, kalimutan ko pangalan nun. Mabilis na ibon. Maging sa kwento, di ba? Yung mga tupa, yung mga sheep, di ba? Yung para yung wolf para makapasok siya sa sheep den, nagsuot siya ng nababasa natin yung mga kwento noon. So, ganun-ganun ang dating Pero ano yung magsusuot? Tandaan ninyo, ang simbolo ng meekness ay ang mga sheep. Gagamitin ng mga Antichrist ito ang meekness as a stepping stone, a ground, a foothold, para makapasok sila sa body of Christ. Makikita ninyo na akala animoy magagalang sila, hindi makabasag pinggan tsaka plato yung akala nyo. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Deep inside sa inyo ay puro kasamaan ng laman. Sabi niya nga sa mga Pharisees, nililinis niyo ang labas ng mga cups, mga plato, pero ang loob hindi. Puro laman ng kasamaan ninyo ang loob noon, yung kasakiman. So, kita natin, they're greedy. Greedy for power, greedy for money. Lalo na malapit ng election. They're posting themselves dun sa kandidato, either mayor. Kasi nga pag inibitahan nila yung mayor, understood na yon, magbibigay yung mayor. And then, this pastor, this false Christ, or false Christians, Antichrist, they're accepting it as a gift or love gift sa Diyos. Pero actually, no, they're gonna go straight to their pocket. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon na maraming Antichrist. They're gonna use the Bible, they're gonna use religion, they're gonna use the Bible for profit. And then they don't even care about your soul. They just want to preach the gospel because they are so lazy to use their hands to work and to feed their family or themselves. Because pagbabasa ng Bible ay easy lang ibato. Pero makikita nga ninyo na when they say something, it's boring. Because we know at the end, they're gonna steer you up and then they're gonna get your money. Parang hinahalong kape lang yan. So dito binanggit ni Jacob na in the last days, Dan shall be a serpent. Who will going to be? Who will be the real Antichrist? It coming from the tribe of Dan. Makikita nyo sa 12 tribes of Israel, wala na si Dan. Dan has been removed. Alam niyo kung bakit? Nung nagrebelde ang 10 tribes of Israel, si Jeroboam, sumamba sa foreign gods, sa gods ng mga Amorites, si Dan, ang kauna-unahang nag-follow yung tribes ni Dan at tinalikuran nila si Yahweh, ang tunay na Diyos. Kaya makikita nyo, yung ipinalit ng Diyos kay Dan dito, ay isa sa mga anak ni Jose. Either Manasseh. Saan napunta si Dan? Si Dan ay nasa parting north ng Israel, ng Canaan o Palestine, Israel. At yung ulunan ng lugar na yon ay ng Syria naman. Sila ang unang nawala sa tribe.
Saan sila napunta? Norte. Anong lugar yon? Lugar ng mga Hittites. Ano yung lugar ng mga Hittites? Turkey. Ang Antichrist, sinabi na ng Book of Revelation na yung seat o yung throne ni Satan ay nandun sa Turkey. Huwag na kayong maghanap. Wala ho sa China, wala ho sa Vatican. Wala ho. Kung may mga military man ng China ngayon, hindi pa nanuubra yan sa Antichrist kasi magiging tuta lang ng Antichrist siya mga military ng iba't ibang bansa. The Bible says, yung Antichrist, yung si Satan, yung trono niya ay still nasa Turkey kung saan nandun dati yung 7 churches ng Diyos sa Asia Minor, which is now a modern Turkey. Ano ang palatandaan na darating doon ang Antichrist? Ang Antichrist ay meron tinatawag na prototype Jew, DNA. Diyan nagkalat yung mga prototype Jew, DNA. Ang unang-una yung mga anak lahi ni Dan. Do not disperse. Doon sila humalo sa mga kasaris. Doon humalo sa iba't ibang mga lahi na yon. And then yung Antichrist na yon ay lalabas at madidiscover ng mga Israeli in modern times na may lahing Jew because of his bloodlines. And then they will easily accept him as their own brother. Kaya papapasukin nila. Natatandaan ninyo yung mga Ottoman Empire? Hindi napasok ng mga Europeans yan. Kasi dun nga yung seat of power ni Satan sa lugar na yon. At nandun din yung tinatawag na 7 hills. Huwag natin pagbintangan yung Vatican. Wala sa kanila yung 7. Hindi sila binabanggit doon. Doon mismo sa Turkey kasi binanggit na ng Bible ni John of Patmos, John the Revelator. Nandun mismo. At paano nangyari yon? Binanggit na ng Revelation. Makikita natin dito, sa Deuteronomy chapter 4 verse 43, yung Golan Heights was given to Manasseh. Maging sa 1 Chronicle chapter 6 verse 71, Golan Heights or the Bashan, maging sa 2 Chronicles 18:22, doon nagtipon yung mga liars, mga false prophets ni Jezebel. Nung sasalakay nila yung Golan Heights, ang sabi ngayon ng mga false prophets, sige, salakayin ninyo, mananalo tayo. Kasi yung Golan Heights, yung Golan Heights, yan ay isang crucial place. Ngayon, tinatawag na buffer zone. Pag sinabing buffer zone ng Israel at ng Syria, kasi matagal na yan. From generation to generation, the Bible says to Abraham, even to the patriarchs, at kay Moses, at kay Joshua, magkakaroon ng labanan sa lugar na sinasakop nila from generation to generation. Kaya yung labanan niya walang tigil yan, from generation to generation, hanggang sa dumating si Jesus Christ. Hanggang sa maganap ang tinatawag na the last and final rebellion of battle. Battle of tinatawag na Gog and Magog. Yung lugar na yon ngayon, anong nangyayari sa balita? Ang Turkey, nag-push through na. Meron bang pumalag na European countries para pigilan ng Turkey? Wala. Maging ang US, hindi. Kasi ang Turkey ay part ng NATO forces. Yung NATO forces. Nasa pagitan siya ng Middle East at ng Europe. Yung location ng Turkey. Na dati ang nag-aahari dyan ay mga Greeks at mga Romans.
at nakuha ng mga Ottoman ang lugar na yon, ang bansa na yon. At ngayon, pumasok sila ngayon sa Syria. Ang Turkey, malakas ang kanilang Air Force. Yung military power nila, malakas. I hate to say this, but mas ano yung pilot nila kaysa sa American pilot sa labanan. So, mas trained sila ng gusto. Although part sila ng NATO, pero alam natin yung Turkey, they're against Israel now. So, and the story goes on, the news from today, papasok sila. Para kasi ang Israel nag-advance na sa Golan Heights ngayon, yung buffer zone, hindi aalis ang Israel doon. Ang gagawin ng NATO, ang gagawin ng Turkey, ay mag-a-advance sila ron, tutulak. Bakit ganun kahalaga ang Golan Heights? Doon nagtitipon ang mga evil spirit noon. Kung anong rules ang gagawin nila, doon si Satan bumababa sa Golan Heights, sa mountain na yon. Yung tinatawag na Golan Heights. Kaya, magandang posisyon naman yung para sa Israel. Kita nila yung bawat paikot kung anong bansa ang lulusob sa kanila. Iba pa yung Valley of Jehoshaphat na doon magkakaroon ng Battle of Armageddon. Makikita natin sa Genesis chapter 49 verse 18. I have waited for your salvation, O Lord. Matapos si Dan ay ibalita ni Jacob na magiging ahas o viper, which is the Antichrist. Yung mga descendants niya, isa doon. Paano nangyari, di ba anak ni ni Abraham yun? Yeah. Mga kaapo-apo ni Abraham. Pero sinabi ng Diyos na lalabas din sa mga descendants ni Abraham ang magiging kalaban ng kabutihan. This is a family war sa panahon niya. Makikita niyo si Abraham, gumawa siya ng sarili niyang kaaway para sa mga tunay niyang anak, di ba? But I don't blame Abraham. Si Abraham, nagkaroon ng anak kay Hagar. Si Hagar ay isang Egyptian. At itong Egyptian na to, nagkaroon ng anak nila ni Abraham, ang pangalan na Ishmael. At yung Egypt, mayroong isang lugar doon na Ishmaeli, yung lugar na yon, kinikilala nila. At hindi lang yon. Ang lahi ni Ishmael ang siyang ngayon na mga Saudi people. Tinatawag na mga Arabo. Pangalawa, si Ketura. Although si Ketura, makikita natin wala siyang lineage kasi hindi siya taga Middle East. Sinabi ko na nung una, si Ketura ay siya yung katuray ng Southeast Asia na naging asawa ni Abraham. Nagkaroon siya ng mga anak. At dalawang anak niya, si Midian, tsaka yung isa pa, Jokshan o something na name na ganon. Iniwan niya sa Midian, yung parting dulo ng Saudi Arabia, yun nagsimula ng mga lahi. Pero yung ibang anak niya, kasama niyang bumalik sa Southeast Asia. Doon nagpasimula ng mga lahi. Which is kasama yung mga ninuno ng mga sinaunang Pilipino na mga kaapu-apuhan ni Ketura doon, ni Katuray. Yung mga pamangkin yung mga pamangkin ni Abraham na si Lot, naging Ammonites at Benjamite. Ammonites, yung isa pang kapatid noon, magkapatid yun di ba? Naging
naging anak nila ay anak ng tatay rin nila. So, isang matinding kala nyo nangyayari lang sa pelikula. So, ito yung mga nagmix ngayon na mga Jordanian. At si Edom, na kapatid ni Jacob, si Esau, tinawag na Edom, meaning red beans. Si Edom, maalala ninyo, nagkapatawaran sila, di ba, ni Jacob. Nung panahon na yun, yung birthright ay nakuha ni Jacob. Imbis na sumama si Jacob kay Edom o kay Esau sa land of Seir, ay humiwalay siya. Pumunta siya doon sa land of Canaan. Yung mga angkan yung mga kaapu-apuhan ni Esau nagtanim ng galit sa Israel ngayon. Kasi pangalawang beses sila na traitor o na loko na linlang ni Jacob. Kaya ang ginawa nito ni Esau, para makubkub niya ang Mount Seir. Seir ngayon, part din ng Jordan yun sa parting ibaba. Yung malapit sa Eshon Geber ay nag-asawa siya ng ang anak ni Seir ng mga babae ron. Kaya yung Mount Seir. Makikita nyo yung mga Horites ay walang lineage. Sinasabi ng iba, mga Canaanites din yan, lahin ni Hivites. Actually, no. Ang paliwanag talaga dyan, kung sino itong mga Horites, sinasabi ng iba, mga Hurrians yan, taga-Hur. Mga Hurrians, mga tao na naghari din doon. Mga matatapak na mga military people doon sa now modern Turkey. Asia Minor yun. Subalit itong mga Horites na to, sabi sa Hebrew, they're white race. Mga puti. Alam nyo kung sino itong mga to? Nung panahon na naimbento ang farming, naimbento ang wheels, kumalat ang knowledge na yon ng pagpa-farm, kasi crescent land, fertile land ang Middle East. Kasama na yung Mesopotamia, Iraq ngayon, at yung, alam nyo, yung kalahati ng Turkey, pagkatapos sa Israel, sa pababa, Jordan, yan. Ayan ang tinatawag na fertile land. Yung mga white people o yung mga Europeans, as far as British Isles, they discovered it and then they traveled to Mesopotamia to learn the art of farming para madala nila doon sa British Isles, doon sa Europe. At yung ibang mga tao ron, they settled in Mesopotamia, now Iraq, and then they moved out after many generations, and then they moved back doon sa north, papunta doon sa Europe. But some of the Horians o yung tulad ni Seir ay nag-stay sa mountain of Seir. Mga caveman sila. Doon sila sa mga kuweba tumitira para madali nilang makita ang mga kalaban na papasok sa kanila. Doon sila. At yung ibang mga Hurrians ay sila'y nag-travel sa north, nag-stay ng Turkey, at yung iba nakatawid na ng Europe at pumunta na sa mga kung saan nilang lugar. Kaya ito, yung mga kapatid ay yung mga anak ni Edom o tinatawag na Esau ay nag-intermarriage doon sa Horites kina Seir. At ano nangyari? And then they conquered yung mga Horites. They destroyed them all. Tinrix nila. And then they destroyed them all. And then alam nyo kung sino ang namuno ron? Si Amalek.
Sila yung naging malakas na military forces doon, mga Amalekites, mga kaapo-apuhan ni Edom o ni Iso. At yung mga pangalan ng mga anak nila ay pinapangalan after Amalek. Ibig sabihin ng Amalek is pure evil. They conquered the mountains of Seir. Sila rin tong lahi na to, mga tao na to, nung palakad na sina Moses at sina Joshua papunta sa Promised Land, ay sinalakay sila nila. At may mga napatay sa bandang likuran. Pagod na pagod sila, subalit walang patawad, sinalakay sila. Sapagkat yung galit nila kay Israel, sa ninuno nila ay ganun na lang. Dahil sa panlilinlang nila sa kanilang patriarchs na si Iso. Kaya sinabi ng Diyos na huwag ninyong remember the sin of the Amalekites. Do not give them rest. Huwag niyo silang patatawarin. Subalit ano ginawa ni King Saul? Di ba yung hindi niya pinatay yung mga animal sa alaga nila? Tapos si Agag, king of Amalekites, binuhay pa. Kaya pinarusahan ng Diyos ang Israel. Hindi nila pagsunod. Ganyan din ang ginagawa ng China sa Philippines. Sa gitna ng kahirapan natin ay inaapi tayo. But God said, remember the sin of these Chinese people. Do not forgive them. May mga kasalanan na hindi hinahayaan ng Diyos na papatawarin natin. We should remember how they treated us, our generation, and teach our people, our children sa Philippines, from generation to generation, ang pagiging loyal sa bansang Pilipinas, ang patriotism, ang pagpoprotekta sa lugar, at hindi patatawarin ng mga Chinese na nangaapi sa mga Pilipino. Hindi kayo papayag na suhulang kayo ay ipagkakanulo ninyo ang Pilipinas. Itong Antichrist na to ay binanggit din ni Prophet Daniel. Daniel chapter 11 verse 36, then the king shall do according to his own will. He shall exalt and magnify himself above every god, shall speak blasphemies against the God of gods, and shall prosper till the wrath has been accomplished. For what has been determined shall be done. Lalaitin niya ang Diyos ng mga Diyos. Ang unang Antikristo na palatandaan kapag isang tao ay Antikristo, tulad ni Duterte na minura-mura niya ang Diyos, that's the spirit of the Antichrist na nasa kanya. Kapag ang isang tao minura-mura niya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ang Creator, he has the spirit of the Antichrist. Yung mga nakikinig sa akin, huwag kayo magagalit. Alam nyo yan. Kapag ang isang tao minura niya ang Diyos, nilait niya ang Diyos, he has the spirit of the Antichrist. Tulad dito na sinasabi sa book of Daniel. Yung lalabas na leader na ito, na magmumula ito sa lahi ni Dan, at ang sabi, he will speak blasphemies against God of gods. And then, ang sabi ng Biblia, verse 37 ng Daniel, chapter 11, he shall regard neither the God of his fathers, the God of the Hebrew people, the Jews, nor the desire of women. Ano yung desire ng women? Diamonds, gold, beauty pageant, even flowers. Yan ang mga desires ng women. He doesn't even regard those. Because his mission is to destroy Israel, to destroy believers of Jesus Christ, and to destroy
God's people, even heaven. He doesn't even sabi, he shall regard neither the God of his fathers. Even Valentine's Day, walang love-love sa kanya. Nor regard any God or religions, for he shall exalt himself above them all. Makikita natin yan sa 2 Chronicles 18:18 hanggang 22. Yung propeta ni Ahabs, di ba? Lahat sila inaniba ng mga masamang espiritu ng kasinungalingan. Marami ngayong ganyan preacher sa Philippines. They're just preaching the gospel or the Bible. Actually, I won't call it gospel because there is no such thing as gospel sa ginagawa nila. They just want your money. Sabihin ba naman si Kristo ay hindi tunay na Diyos yan, tao lang yan. Si Kristo ay isang anghel lang. Si Kristo ay lesser God. Yun sila. Because among yun, sabi, lalabas ang mga antichrist. They gonna use the Bible. They won't gonna use Quran. They will going to use the Bible to attack God of the Bible. Dito sa verse 38 sabi, sa Daniel din, but in their place he shall honor a God of fortress. Yung Antichrist. Ang i-honor niya is the God of fortress. Kala ko ba si Antichrist inaan niya sarili niya sayang Diyos? No, sa Hebrew, ang binabanggit doon na God of fortress is a planet. Yung planet na yun, which is the modern Jupiter, the planet Jupiter. Jupiter is the giant among giants. The northern king will have a connection with the Nephilim. Yung giants na binabanggit dito, they're Nephilim. Yun ang magiging order niya. Meaning, watcher. Who's the watcher? Leader ng mga watcher? Si Lucifer, which is called Satan. Yun ang magiging Diyos niya. Yung giant, Nephilim, which is also Satan. In the near future, human beings will going to have a contact with other entities. I can say aliens. Pag sinabing aliens, hindi ito yung, kasi ginagamit ang words na aliens meaning hindi taga rito, dayo. Tulad halimbawa yung mga tumatawid sa border ng Mexico at US, aliens ang tawag sa kanila, meaning they're outsiders. So I'm talking about outsider entities, not from this earth. Because in Revelation chapter 6 verse 1, this is the vision of the Antichrist, and then the verse 2. And sabi ng verse 2, and I looked and behold a white horse, he sat on it, had a bow, and a crown was given to him, and he went out to conquering and to conquer. Yung nakasakay sa kabayong puti, merong bow and arrow, at merong crown na binigay sa kanya. This is the sign, or this is the Antichrist. He will gonna use the color white, symbolizes peace. And then he gonna use judgment because arrow is a sign of judgment, death through judgment, and then he giving him crown, meaning he is a king, leader. But he went out to conquering and to conquer. Yun ang gagawin niya. Sino yung mga tutulong kay Antichrist para manalo siya? Mga fallen angels, mga evil spirit. Dahil wala na yung Holy Spirit sa earth. At yung mga evil spirit, people can see them in their forms.
Makakausap pa. Uutusan pa sila. Makikita nila sa bahay nila. Uupo-upo. At maring nilalapitan sila. Makikita mo sa daan, makikita nila sa daan na may lumalakad na mga itsurang aso tsaka tao. Lahat ng evil spirits kakalat uli sa mundo tulad ng mga sinaunang panahon nung wala pa ang Panginoong Kristo, nung wala pa ang Bible. Ang mga tao ay merong connection sa mga evil spirit, kaya nga ginuno ng Diyos ang mundo. Kasi nasa earth ang mga fallen angels. So lahat, kaya yung mga depiction nila nakikita may mga sungay, may mga pangil, yung ganyan. Kasi nga, sinulat ng mga tao yon, na i-drawing nila sa mga bato. Doon nila nakikita yung anyo ng mga espiritong hindi nakikita, pero makikita pag dumating na yung Antichrist at inalis na yung hadlang, ang Espiritu Santo. Hinahadlangan lang ng Espiritu Santo ang Antichrist, pero kapag hindi na maaring mahadlangan, aalis ng Espiritu Santo tulad ng kalapate. And then after that, the cosmic disturbances will took place. Ito yung sinasabi ng Revelation chapter 6 verse 14, and the stars of heaven, which are the watchers of heaven, fell to the earth. They fell to the earth as a fig tree drops its late figs when it's shaken by a mighty wind. The same events that Jesus foretold in Luke chapter 10 verse 18, and he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Yung mga tinatawag na stars of heaven ay mga fallen angels yun na ibinagsak sa panahon na ang Antichrist ay magre-reveal na. At alam natin na ang mighty wind ay tinatawag na Holy Spirit, and He is the one who's gonna shake the fig trees para magbagsakan yung mga figs na yon. So the Holy Spirit will gonna shake up, aalugin yung cosmic, kaya magkakaroon ng cosmic disturbance, and then those fallen angels magbabagsakan sa earth. Doon sila babagsak. And then kasi yung Antichrist ay doon na sa trono niya sa Turkey. We know the Holy Spirit revealed Himself as a wind, ruach in Hebrew, or breath. Psalms 31 verse 6, into your hands I commit my spirit, Jesus said, my ruach, the Spirit. Kapag ang isang tao ay mayroon lang hininga sa Kanya, subalit walang Espiritu ng Diyos, ay hindi tayo maliligtas. The Holy Spirit is the guaranteed seal na ikaw ay saved. The Holy Spirit revealed as a wind, the mighty wind, the ruach, the breath, revealed Himself as a dove. In Hebrew is Jonah. That's why Jonah, meaning the Holy Spirit, is a loyal siyang companion sa atin. He's a bringer of peace and a bringer of recollections. Papaalala sa atin lahat. John chapter 16 verse 13 hanggang 15. When the Spirit of truth has come, He will guide you into all the truth. He will tell you the things to come, which is the prediction, foretelling what's gonna happen. The Spirit will take us out of this planet Earth, for He will take off what is mine and declare it to you. All truths of God will declare to us by the Holy Spirit. And in Ephesians chapter 5 verse 26, that He might sanctify her, yung her na binabanggit ay yung church, with the washing of water by the word. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7, for the mystery of the lawlessness
which is the Antichrist, is already at work. At yung Holy Spirit lamang po talaga ang pumipigil pa. But when He's taken out of the way, and then the Antichrist will reveal, and then it gushes down yung mga evil spirit sa earth, and they will rally behind the Antichrist. And yung mga evil spirit na yon, the people will gonna see them. That's why ang mga tao, di ba, ano yung kala nyo mga zombie na dahil sa hirap na dinadanas nila sa kamay ng Antichrist, iisipin nila magpakamatay, pero death won't gonna come to them. Parang ano yung pinainom ng fentanyl, yung mga nasa karsada dito. Mga nakaganon lang, nakayukong ganon. Kala nyo zombie? Either ang mga tao sa panahon ng Antichrist ay po-poison nila ang brain o ang mga sistema ng katawan nila. We don't know. Pero isang mga bagay lang ang pwede kong sabihin sa inyo, na lalagyan ng tinatawag na mga smallest microchip ang mga tao sa kanilang forehead at sa kanilang mga kamay. Sa una is to prevent them for having cancer or disease or heart failures. Pero actually, yun ang magiging simula ng countdown na ang earth ay pinamumunuan na ng Antichrist at ni Satan. Wala na magbebenta at gamit ang monetary o pera o barya o credit card sa pamamagitan na lamang ng microchip na embedded sa noo at sa kamay ng tao. Ang sabi sa Revelation, tinatakan ng Antichrist ang mga tao ng pangalan niya, tawag pa nga ay 666. Ang tawag doon sa tinatakan ay karagma. Karagma meaning with operation, inserted something from the inside ng body ng tao at nilagay doon sa buto, idinikit sa noo. Para nga naman ang tao pag namatay, naputulan ng ulo, hindi nagagana yung microchip. At yung kamay niya pag naputulan siya, left or right, either left or right. Pag pinutol ang kamay para ipang-withdraw dun sa bangko, malalaman ngayon kung buhay pa yung ano talaga. Hindi mo pwedeng gamitin yung kamay lang. Dalawa yun, halos hindi makakalusot. Yung magnanakaw ng microchip. So it's all about technology sa panahon na yon. At meron ng mga microchip na ganyan, ginagamit na sa mga animals dito yan. Para pag nawala, madaling makita. Ganon din sa tao. There will come a time, ang mga sanggol na ipanganganak ay i-inject ka na sila ng tinatawag na mga microchip. Para malaman at sa pamamagitan nito ay nabibilang ng tao ang populasyon ng mundo. And there will come a time, yan ang gagamitin ng Antichrist. And here's my conclusion for all of this. Sabi ng 2 Corinthians 5:10. Nais kong basahin yung 2 Corinthians 5:10 dito sa King James Version. Ang sabi ng 5:10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to what he hath done, whether it be good or bad. May judgment sa atin, either good or bad, na ginawa natin nung may body pa tayo sa earth, nung buhay pa tayo. Sabi ng 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were also false prophets among the people, just as there will be false teachers among you. 1 John 2:19, they went out from us, but they were not of us. Tulad ng Israel, meron silang kalaban from generation to generation. Ang sabi rito,
Exodus 17:16, for he said, because the Lord has sworn, the Lord will have war with Amalek, meaning pure evil, from generation to generation. And we are at war also. Laban kay Amalek, which is sin. Yung kasalanan, temptation. Hindi pa ganap ang ating pagkaunawa, subalit ang sabi ng Biblia, kapag hiningin nyo ang gabay ng Espiritu Santo, He will tell you all the truth. He will teach you all the truth, even the deep things of God. Because ang Espiritu lamang ng Diyos ang nakakaunawa sa iniisip ng Diyos. And He can reveal to us lahat ng mga hindi natin naintindihan according to the Bible and according sa nangyayari sa mundo. Just as the Bible said that keep on trusting the Lord and He will guide us into all the truth. Siya lamang ang katotohanan at ang buhay at wala makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng Panginoon. Maraming salamat. Ito yung kapatid si Brother Joe. At pagpalain kayo lagi ng Panginoon at maligayang Pasko sa inyo at maligaya at manigong bagong taon, mapagpalang bagong taon. God bless po sa inyong lahat. To God be the glory. In Jesus' name, amen and amen.